Good morning po sa ating lahat. Good morning, COG fam. Ayan, sige po, inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sige po, tayo po tayo. And then, let us form a small group at magpa-pray po tayo for our service and for this church. God bless everyone. Hallelujah, praise the Lord. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yung mas mataas pa po. Praise the Lord! Tayo po ba ay may kalakasan na magpuri sa Panginoon? Amen. Kaya patingin po ulit ng palakpak sa Panginoon. The best clap offering that He deserves. Hallelujah. Sino po dito ay ang naggagalak na nandito po tayo sa tahanan ng Panginoon? Amen. Ang nagagalak na may pamilya po tayo kasama ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya naman po today, I pray that pasasalamat at papuri ang ibibigay natin sa Panginoon. And I pray that we will remember the good deeds and kung sino man siya sa buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hallelujah. And let us all be together and let us just pray together to the Lord. Heavenly Father, God, we praise your name. We glorify your name, God. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay na ito. Salamat sa pamilya na ito, Panginoon. Salamat kasi nandito ka kasama namin, Lord God. And Lord, we just want to worship you today once more, God. Kaya naman, please unite us, God. Unite us as we worship the King, as we worship you, our Father, Lord God. Be in the midst, God. Be in the center of everything. We love you. In Jesus' name we pray, and everybody will say, and everybody will say, Amen. Hallelujah. Come on, let's dance for Jesus. With praise, we join together.
part of this. Oh, what a privilege. Thank you, Jesus. Jesus, that I get to be a part of this. Oh, what a privilege. Thank you, Jesus. Jesus, That we get to be a part of this family. Come on, raise your hands up. Oh, what a privilege. Thank you, Jesus. Jesus, that I get to be a part of it. Oh, what a privilege. I just know I love the house of the Lord.
Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for giving us the way, the truth, and the life, God. Lord, thank you for the salvation. Thank you because we are part of you, God. Lord, we thank you forever because you are our Abba Father, the one who sees and the one who hears. Our Abba Father, the one who answers, the one who transforms. And Lord, we are reminded of your word today. It says here that therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. This is a command from the Lord. Kaya naman, church, as God's chosen people, I pray that as we continue to be part of this family, we are asking for a transformation from the Lord. We are asking for renewal from the Lord. But the Lord is reminding us that we can only acquire that if we have this deep connection with Him. If we have this reverence and repentance, and if we are willing to let God take control over our lives. Kaya naman, Panginoon, ito ang panalangin namin. I pray that you will mold us, God, into your likeness. Shape us in the way we should be. Because this is all for your glory alone, God. That as we walk, as we worship, as we praise, as we live for you, and as we seek you, God, nagbabago kami. And we are becoming the new person that you want us to be, God. So hear our prayers and our praises, God. And may you be glorified and exalted, God. I surrender. I will yield, and I will bow down, and I will live. I will seek you. Oh,
We praise your name. Oh, glorify the name. Come on, just sing a new song. Sing a new song. Glorify. Sing a hallelujah. Oh, we praise you. We praise your name. Exalt the name of Jesus. We worship you, God. Oh, we love to worship you, Lord. We love to be in your presence, God. We love to be in the house of the Lord forever. We love to be your children, God. We love to be your followers, God. We love to be your ambassadors, God. We love to be the bearers of your word, God. We love to be your people. We love to be with you, God. We love to be yours. We love to be yours. We love to be yours. Oh, hallelujah. Lord God, we love you. We love to be your children. We love to be known by you, Panginoon. And I pray that you will inhabit the praises of your people, God. That what we offer to you, what we surrender, Lord God, is out of our love and honor and humility before your name, Panginoon. Lord, we look to you, God, as our Lord and our Savior. We look to you, Lord God, as the source of everything, God. We look to you as our door, as our light, God. We look to you as our shepherd, Panginoon. We look to you as the author and finisher of our faith. And we will forever look to you. And God, you will never be replaced by anything and anyone. Kaya naman, Panginoon, I pray that you will be glorified. You will be magnified, Panginoon, sa tahanan mo. At sa simbahan na ito, Panginoon. We love you, God. We will continue to praise and honor your name. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. Hallelujah. Praise the Lord, and you may now be seated. Going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him, and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him, and there's no more turning back. Sige po.
Mas malakas pa po na palakpak sa ating Panginoon. Yung deserve niya po. Hallelujah. Ayun, this morning, meron po tayong bisita. No, medyo mas gwapo po yata sa akin to. Kayo na po umusga pagkakait na po. We are so privileged po na dito pong ating MMR Regional Head Director. Hindi ko na po patagalin, tatawagin ko po si Tito Romy Ocampo para mag-announce lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kuya Tataas ba to? Hindi kasi ako nagbayad kanina, kaya anong tunog eh. Ayan, at ako po ay hindi na rin baguhan dito. Taga Malagasang po kami, taga Legacy. At salamat sa pagkakataon na makapag-announce sa darating po na October 30 to November 1. Pwede po bang tumayo yung mga katatayan? Asan po yung mga katatayan? Para mas marami nanay eh, no? Ayan, marami rin po sa likod, siguro sa ibang services pa, no? Thank you po at inaanyayahan po namin kayo na for early preparation, October 30 to November 1, mayroon po tayong gaganapin na Forge. Yun po ay men's camp, regional men's camp. Ginaganap po ito buong Pilipinas. Kakatapos lang ng Northern Luzon, ng North Luzon Region, nung May 1 to 3. At ang susunod sa Visayas, June 12 to 14. Ang SLR ay September 17 to 19. Tapos ang Mindanao Region, October 6 to 8. At ang huling-huli po sa atin, culmination ay October 30 to November 1. Ini-invite ko po lahat. Alam ko maraming mga katatayan dito sa COG Imus. Ito po ay sa New Clark City. Sa may, ang tawag kasi nila Tarlac pero part siya ng Banban eh. Clark but part siya ng Banban. Doon po ginanap yung SEA Games dati. Hindi ko alam kung nandyan yung mga PowerPoint, no? But siguro po, sa mga katatayan, sa fellowship nyo na lang, doon i-announce ni Kuya Jay. Kaya JJ ang tawag natin sa kanya, no? Kuya Jordan. At kasama si Kuya Julius para i-announce po kung ano po yung mga details. Nawa po ay isama nyo sa kalendaryo nyo for this year, October 30, November 1, ang Forge, The Man Within. At marami po kayong matututuhan doon kung paano kayong papandayin pa ni Lord at maging kagamit-gamit sa ministeryo niya. Maraming salamat po and good morning po sa inyo lahat. Salamat. Sabi sa inyo po, mas gwapo po, no? Magpahaba rin kaya ako ng buhok. Alright, so meron pa po akong few announcements. Huwag niyo pong kalimutan ng mga katatayan. Kasama na po ako doon, no? Parang hindi ko po matanggap na. Joke lang po. Yung kasama ko doon dito. So lahat po ng mga katatay, huwag niyo pong kalimutan mag-register. Saka po yung mga tatay po natin na nasa ibang bansa, baka mamaya sumakto po na sila po yung magbabakasyon ng gantong, please register niyo po sila para wala na po silang kawala. No? Joke lang po. Ba't po kami hawak na ganito? Sa labas po meron pong butang WJ. And then ang ating po mga outreach department, andun din po. Magkakaroon po kasi tayo ng medical mission sa May 24 Saturday. Aware po ba kayo? Oh, yun. So meron po ditong isang eco bag sa labas. So you can grab one po and you can put your donation, maybe goods po, or cash, pwede rin po mag-donate. Para kung di po kayo available that time, pwede po kayo makatulong. Amen po ba? Amen? May kasama po ba ako? Yun, amen. And second po is yun, DBBS. Excited na po ako dito kasi kasama po yung aking anak, kahit 3 years old pa lang, pinayagan na mag-register. So niregister ko po siya. Sino po sa inyo may anak po na kahit 3, no? 3 to 12, no? I think 3 to 12, na hindi pa po nare-register. I-register po natin sa 50 pesos lang po, napakamura. I think libre na ba yung mga pagkain kasi marami nag-donate. Dalhin niyo po yung mga anak niyo kasi iba po yung sa school, iba rin po sa Vacation Bible School po. Matututo po sila about Jesus Christ. Amen po ba? Ito po pala siya. Wednesday na po yung start. Praise the Lord. Kamusta po tayong lahat? Wala pong matutulog ngayong tanghali? Wala naman po. Praise the Lord. And ang dami po nangyari sa ating paligid. Last week po is Mother's Day, tama? Na-treat po ba natin yung mga nanay po natin sa mga restaurant?
Or parang umuwi lang ng bahay? Sino yung magsumbong nga kayo kasi sino yung umuwi lang pagkatapos ng service, hindi ng libre? And then, at the same time, natapos po yung election. Tama po ba? Are you happy po with the results ng election? Happy, parang ano, happy. Happy po, yes. Alam natin si Lord po ang kumilos po ng election. And this morning, I want also to, syempre, ating pong patayuin ang ating mga newcomer. Sino po sa inyong bago po na namin nakasama? Excited po kami, bago. Hindi po yung bagong gupit yung bago lang, bagong rebante, hindi po. Bago pong umattend ngayong umaga. Na-invite ka po, natulak, napilit po, kasama po yun. Sino po sa inyo? First timers? Ay, walang nag-invite. Kayo po, palakpakan po natin si sister. Meron pa po ba? Okay, dalawa po. Sige po, tayo lang po kayo. Ipapanalangin po namin kayo. Yan. Uy, dumami bigla po nung ipag-pray. Alright. So, itaas po natin ating mga kamay. Ipag-pray po natin sila. Lord, salamat Panginoon, Lord God, sa mga kapatiran namin, Lord God, sa mga naka-attend po ngayon for the first time. Lord, I know it is not an accident, Lord God, nakasama po namin sila, Lord God. Lord, I pray na kumilos ka po sa kanilang buhay, makilala niya kayo, Panginoon, at hayaan mo, Lord God, matapos ng service na to, Lord God, na naramdaman po nila ang presensya mo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po. Sige po, malakas na palakpak kay Lord. Are you excited po ba to receive the word of the Lord this morning? Yung gigil, excited po ba? Gigil po ba, gigil? Hallelujah, kasi may mababago ulit tayong buhay, mababago ulit ang perspective natin ngayong umagang ito. Pero bago po ang lahat, may papanood muna po ako sa inyong short video. Ayun. Nakuha niyo po ba yung lesson?
Nakuha niyo po ba? So, ibig sabihin po, bawal po mangisda ng maingay. Tama ba? Sa mga nagpifish po dyan, nagpifishing po, di ba po bawal po talagang mamingwit po ng maingay. Pero ang pinaka-lesson po doon, so permit po to use the word, may mga pagkakataon, may mga nabibwisit po sa atin. Meron po, parang meron talaga, may gumano talaga. Meron sa ating gumagawa ng di maganda, meron sa ating naninira, di ba? Meron po sa ating, yes, may mga action po na towards us na tayo po ay nasasaktan, pero hindi po natin naisip, meron din palang pinagdadaanan po yung taong iyon. Di ba? Ano pong ginawa niya? Kinukuha niya po yung worm, yung pala, gusto niya pong ibigay lang. Hindi po dahil inisin lang po yung papi or guluhin sila sa pangingisda nung kasama ng papi po, yung amo niya. Pero papakainin niya po pala yung mga inakay niya po. And in return, ano po nangyari? Minsan po ganun sa buhay natin, no? Minsan yung nangiinis sa atin, nakagawa sa atin ng mali natin, alam magiging blessing in disguise pala. Pero kailangan natin silang, i-treat lang po ng maayos. So this morning, kaya po ganun ang ginawa kong title, Treat Kita. Sino po sa inyo gustong malibre mamaya after ng service? Di ba kahit hindi Mother's Day, dapat kumakain sa labas? Dapat po ba kahit hindi Mother's Day, nililibre po tayo ng ating tatay? No, kung wala naman po, magpadala na lang po yung mga tatay natin kung nasa ibang bansa po. So, i-treat kita. So, ito pong ating verse, Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. So, sandali po tayong manalangin. Panginoon, muli, wala po kaming kakayanan, Panginoon Lord God. Kami po humihingi ng gabay mo, ng grasya mo, Panginoon Lord God. Lord, as we study your word, Panginoon, Lord, maging po itong transformation sa buhay namin. Maging buhay po ang iyong salita, Lord God. Hubugin mo po kami this morning, Panginoon. At Lord God, hayaan mo na maliwanagan kami at ma-apply po namin sa aming mga buhay ang mga pag-uusapan namin salita mo sa ngayong umagang ito, Lord God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Lord. Yung malakas na palakpak po. Hallelujah. Every Sunday po ba, tayo po ba na-excite? Hindi po para makita kung sino yung kumakanta o mag-preach, pero na-excite po tayo because may makukuha na naman tayo from the Lord. At magagamit natin ngayong linggo. Amen. So, sa buhay po natin, panoorin nga po natin sa saglit itong Sino pong nakapag-swimming na po sa gantong ilog? Wala pa. Kasi nakakatakot po. Umiling talaga po yung mga kapatiran. Kasi, parang po siya malakas po yung agos niya. And at the same time, ganyan po pala yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Diba? Anong ibig sabihin yan? Para ka naglalangoy, kabaliktaran po ng agos. Nararamdaman mo ba ganito yung buhay mo ngayon? Parang gumagawa ako ng tama, parang kalaban ko lahat. Diba? Gumagawa ako ng righteousness na nanggagaling sa Panginoon, ang daming bumabati ko sa akin. Tama po ba? Amen? So, normal yan kapatid because hindi ka na po katulad ng dati na nagpapaagos. Nasa buhay ka na, ang buhay mo na ay nasa journey mo, journey with Christ. So talaga pong normal. Sabi mo sa katabi mo, normal lang palang may agos. Normal lang pala. Okay? So dapat sama-sama tayo sa agos na to. At kung nahihirapan, di ba, andyan po yung gabay ng bawat isa. Siyempre, pinahigit po sa lahat yung gabay ng Panginoon po sa atin. And ito po yung pinaka-text po natin sa Romans 12:14-21. So meron po akong 70 points. Biro lang po, 7 lang. Parang may napailing na mahaba na masyado. Pero 7 points lang po this morning ang ating pong pag-uusapan. At ako po, naniniwala po ako, dito po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito, ay uhubugin po tayo ng Panginoon. Amen? Kasi ganito po lagi, pag ako po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, lagi ko pong iniisip, Lord, ano ba yung di ba parang yung ng sculpture? Ano ba yung tatanggalin mo sa akin, Lord? Ano ba yung huhubugin mo ngayong umagang ito? So ganun po tayo lahat. Let's have like kind of attitude mo na, Lord, ano pa yung ituturo mo sa akin this morning? Di ba? And then, kung hindi mo ito nararanasan right now, itong situation na to, marahil bukas, or next month, or next year. Kaya dapat baunin po natin. Amen. Ito na po yung unang point. Are you ready po? Okay, start na po tayo. Number 1, blessed, don't curse. Sino po sa inyo, kahit ginagawa na kayo ng di maganda, maganda po yung ginagawa niyo po towards them. Parang, meron po ba? Oy, meron. Pakilista nga po, Asher. Biro lang po. Pero, madali pong sabihin, pero pag may gumagawa sa atin ng di maganda, anong papairalin natin? If you have the resources, if you have the capacity, pwedeng gawin mo. Gagantihan kita. Anong laban ang gusto mo? Di ba? May mga ganun, di ba? Sinaktan mo ako, ano sabi nun?
buhay ang nawala, buhay, ayun, pero hindi po yung sa Christian, hindi po tayo ganun. Sa panahon po ngayon, mga kapatid, ang dami pong road rage. Tama po ba? Ano yung top 2 na road rage na narinig nyo to sa social media nung nakarang linggo lang? Una yung sa Antipolo. Di ba? Kung hindi po naghabulan, kung nagpasensya lang po sana, kung hindi po talaga, hindi po nagalit sa isa't isa, baka buhay pa po sana yung isa po doon. Ano po yung pangalawa sa Zambales po, yung isang kilalang rider, hindi ko na po pamanggitin ko sino yun. Dahil lang po, alam niyo po nawalan ng pasensya, nawalan pagkakaintindihan sa bawat isa. At this morning, yun po yung prayer ko, na Lord, paano ba namin i-treat yung ibang tao na hindi ka aya-aya? Gusto niyo po bang matutunan yun? Mahalin mo yung taong hindi ka mahal-mahal. Tingnan mo yung katabi mo kung kamahal-mahal naman. Kamahal? Mukha naman. Kamukha di ba ni Christ? Konti pa. Malapit, okay? Si Tito Romy kayo, no? Parang kabuhok ni Christ, no? Yun po yung laging joke lagi. Okay. So, Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse. So pag pinipersecute ka pala, tingnan mo yung katabi mo, kung pinipersecute ka pala, kapatid, dapat i-bless mo yung taong yun. Uy, ang hirap naman nito, di ba? Parang, sabi pa nga, pag binato ka ng bato, na ano yun, yung matigas, no? Yung biskotso ba yun? Biro lang po. Pero dapat po pala, kahit tayo pinipersecute, blessing pong pinapakita natin. It's a very hard topic this morning po, mga kapatid. Pero ito po yung character ni Christ na kailangan po natin sundan. Amen po ba? Dapat maging katulad po tayo nito. Minsan, kaya po tayo hindi nagiging successful sa buhay, most of the time po, it's because ganito po tayo. Kapag meron tayong kaaway, inaano na po natin, di ba? Like yung nangyari po sa ibon kanina. If inaway mo na yung ibon, or totally pinalo po ng bangkero, wala na po yung mga isda, tama? So we are burning the bridges. Hindi natin alam mamaya sorry for the word, yung nabibwisit sa'yo right now, di ba, yung kinakainisan mo, ginagamit ka pala ng Lord para i-win yung soul na yan, at siya pala yung magbibigay ng blessing. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Minsan, nagkataka tayo, Lord, ang tagal naman ng blessing, Lord, ang tagal. Yung pag-reach out nga lang ng hindi ka aya-ayang tao, hindi mo magawa, tapos grabe ka makingi ng blessing sa Lord. Di ba? Parang, Lord, asan na to? Yung pala, through that person, talagang marunong ang Panginoon eh. Kailangan kanyang mahubog, kapatid, para bago sa'yo ibigay yung blessing. Yung tipong inirapan ka lang, inirapan mo na din eh, di ba ganon? Pwede ba yun? Irap pa lang, bagsak na tayo, di ba? Parang hindi ka lang nakamayan dyan, hindi ka na nag-church ulit. Parang ganon. Parang, para mag-level up tayo, mga kapatid, kailangan natin matutunan yun sa Panginoon. Na dapat, Lord, kapag mayroon di gumawa sa akin ng maganda, i-bless ko pa rin. Amen po ba? Amen. And the next, the Christian response to persecution is not retaliation, but blessing. Can we repeat po the word retaliation? Retaliation. Sa Tagalog po, ito po yung paghihigante. Di ba? Sino po sa inyo, pag may gumawa sa'yo, sa anak nyo, kailangan ganito rin gawin ko. Very un-Christian po, no? Pero minsan po, nakakalimutan po natin na ganyan po pala tayo sa labas ng simbahan. Yes, sa loob ng simbahan, pwedeng hindi po, kasi lahat po tayo dito behave. Tingnan mo yung katabi mo kung behave sa simbahan. Pero pag uwi, behave pa din. Yan. So dapat po pala, hindi po tayo nag-retaliate. Hindi po tayo gumagante kapag mayroong ginawa sa atin yung kapwa natin na hindi maganda. Gusto niyo po ba ng payapang buhay? Amen. So dapat tayo po mag-initiate po. Mamaya, i-share ko rin po yun. Mag-initiate po ng kapayapaan. How do you respond to critics, bullies, or those who wrong you? Ito po yung tanong ko rin sa inyong umaga. Kapag meron po sa inyong nambubuli o nagkikritik, halimbawa, nagsalita ka sa unahan, ang daming sinabi sa iyo hindi maganda, pero alam mo yung feeling mo na you are serving the Lord. Kumakanta ka rito, yung feeling mo, nilabas mo na yung lungs mo sa pagkanta, pero sasabihin sa'yo, sis, medyo sintonado ka. Paano mo i-handle yon? Yung ganong kritik. O sumasayaw ka dito, binigay mo na lahat. Parang yung limb mo, yung mga skeleton mo dyan, talagang sumayaw ka na. Pero pagkatapos, hindi kayo sabay-sabay. Paano ka mag-handle ng kritik? Ayaw mo na mag-serve? Uwi na ako. Okay, may profession kang ginagawa mo, feeling mo, lagi ka na lang parang sumasablay sa profession mo. Pero alam mo, hindi pala totoo yung sinasabi ng mga nagkikritik sa'yo. Parang feeling mo, yun yung nagpapahinder lang sa'yo, kaya nag-stop ka na, di ba? And then yung nagbubuli sa'yo, di ba? Wala kang mararating, di ba? Wala kang mapupuntahan. Lagi ka na lang subok ng subok pero sa negosyo, subok ka ng subok pero wala ka namang napapala. Lagi ka na lang palugi. Yung ba ang uso sa mga negosyante, palugi, hindi na payaman, di ba? Pero, paano natin ito i-handle? Number one example, and the best example is Jesus Christ.
inalipusta, dinuroan, ano po yung tawag doon, yung latigo na mayroong mga thorns. Pag ginanon mo yung sa likod, for example, sa likod ni Brother Mark, for example lang to, pag ginanon mo gano'n, di ba, maghihiwala yung balat niya sa laman. Masakit yun, di ba bro? Graduate na lang po ng ano, para siyang Bible school po doon sa ating sa COG Dasma. So, ayun po. Pag ginawa yun po kay Jesus Christ, ano pong ginawa niya? Kinurse niya ba? Lahat kayo, hindi ko na kayo isa-save kasi sinaktan niyo ako. Physically, verbally. Hindi po. Kung gano'n ang isip ng Lord, wala na yung katabi mo sa upuan na yan. Lahat tayo nasa impyerno, napahamak na po tayo. And yung gusto ko pong sabihin sa iyo mga kapatid, na we must be like Christ. Di ba po? Kapag may gumagawa sa atin ng di maganda, di ba? Mahirap po itong topic ito, mahirap po siya gawin, pero sa biyaya ng Diyos po, sa grasya po ng Panginoon, gawin po natin siya para makita po natin ang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Number 2, enter into others' emotions. Ikaw ba, yung katabi mo ba, tingin mo may pakialam ba yan sa'yo? Tingnan mo nga ulit, may pakialam ba yan sa'yo? Parang yung mag-asawa, ano sagot mo? Tinakot no? So, kailangan po pala, pumapasok tayo sa emotion ng bawat isa, meron tayong care. Sino po sa inyo may mga C2S na? C2S, taas pong kamay, huwag po kayo mahiya. Yung mga wala po, kailangan nyo po magkaroon ng C2S, mentor, para po may mag-alaga po sa inyo. And dapat daw pumapasok ka sa emosyon. Paano yun? Ng ibang tao. Sabi sa Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ibig sabihin po mga kapatid, kung meron ka pong nararamdaman, yung katabi mo halimbawa malungkot yan, tingnan mo lang, kunyari malungkot, kasi masiyahin kayo lahat wala nakitang malungkot Nakita kong malungkot, kapatid, ano ang pinagdadaanan mo right now? Can I pray for you? Hindi yung parang ano lang plastic lang na, anong pakiramdam mo ngayon? Hindi. Empathy. Diba? Sinusuot mo yung shoes ng, hindi literal to kasi magkaiba kayo ng size, diba? Pero sinusuot mo yung shoes ng ibang tao, ibig sabihin nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Tingnan mo ulit yung katabi mo, may problema ba yan? Diba? Kapatid, kung ano pinagdadaanan mo right now, minsan nakangiti yung katabi mo, tignan mo, nakangiti pero ang dami na palang due date. Tama? Meron na, parang nakaka-relate ba? Matagal pa yung Meralco yata nung 10 no? Nakabayad na ba kayo ng Meralco? Okay. So yung katabi mo, hindi nakangiti, pero yung pala, may problemang mabigat. O minsan, may nakakasalubong tayo sa pinto ng church, end na pala or nasa edge na sila ng buhay nila. Ang tanong, pauwi ka, nagmamadali ka, nakabangga mo pa, hindi mo malang kinamusta. Di ba? Minsan merong pong way ang Lord sa atin. Nakita mo, parang discern mo, parang sister may problema. Tapos, uwi na kami, ganun. So you're not entering in the emotion of other people. Ibig sabihin po, you are not rejoicing or you are not mourning with other people. Di ba po? And genuine love enters in the emotional experiences of others. Sabihin niyo po, genuine. Genuine, totoo po yun. Hindi po plastic. Yung parang meron ka lang gustong makuha, kaya mo mahal yung isang tao. Di ba po? Kumbaga, kailangan po, maparamdam po natin yung pag-ibig po natin sa ibang tao po. Tama? Sino po bang sinusunod natin? Jesus Christ po, di ba? So dapat kung ano pong ginawa niya, especially 2,000 plus years ago, dapat po nagmamanifest din po sa atin. Amen. At don't worry mga kapatid, kung feeling mo, Brother Julius, kasi ngayon, parang ang layo ko dito Pag isa lang, nasanggilan ko ng siko ng katabi ko, ano na agad ako Di ba? Nag-retaliate. Doon pa lang, bagsak ka na, no? Nasanggi ka lang ng siko, nag-retaliate ka na. Ano ka ba? Luwag-luwag ng church. Parang wala sa simbahan, no? So, ibig sabihin po, dito po tayo magmamature, di ba? Sa word ng Lord. So, dapat po tayo ay meron ding paki. Tama po? Sa ating mga kapatiran. Okay? And ang tanong po, are you present in others' joys and sorrows or just going through the motions? Alam niyo po, ito ang lalim ng relationship. Kapag hindi lang kayo magkasama dahil nagkakape kayo ngayon, magkasama kayo sa oras ng problema, sa oras ng kagipitan. Ganyan ba yung C2S mo right now? O pag kagipitan, ano muna tayo, individual prayer muna tayo, or di muna tayo magkita-kita, ganun ba? Di ba? Dapat po, present po tayo sa saya, sa hirap at ginhawa. Amen. Lalo na po, kapatid, I'm not begging, pero please, I'm encouraging everyone na kapag may nakikita po tayong bago sa pinto, please, kausapin po natin if we have time. Kasi marami na pong ganun nangyari na kailangan po nila ng prayer. Nasa edge na sila ng buhay nila. Baka mamaya ikaw naman sobrang blessed mo. Hindi mo naman siya bibigyan ng pera or what. Kailangan mo lang tapikin sa likod. And grabe, true na po yun. More than enough na po yun na maramdaman po nila may nag-care po sa kanila. Amen.
And sabi po sa Job 2:13, example po ito no, ng pakikipag-care and then po yung emotion natin sa bawat isa. Then they sat on the ground. Familiar po kayo nangyari kay Job? Familiar po kayo? So ano po nangyari sa kanya? Ano po, nagkaroon po siya ng maraming, tama po, nagkaroon siya ng maraming trials, pati yung sarili niyang asawa, sinabihan din siya, ba't sinasamba mo pa yung Diyos mo? Nagkaroon din po siya ng sakit sa balat, di ba po? So, buong katawan niya po. Pero ang sabi po ng mga kaibigan niya, then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Minsan may mga kaibigan kang ganito, yung pupuntahan mo pero huwag kang magsasalita. Yung makikinig ka lang. Familiar po kayo? Hindi yung pupunta ka doon, tapos ang gagawin mo, mag-a-advise ka. No. May mga time po na may problema yung isa mong kapatid, yung kaibigan, pero kailangan niya lang po ng ears na makikinig. Katulad po ng gano'n. Biblical po pala yun, no? Na yung makikinig ka lang, yung walang kasabing advice. Hindi yung pagdating mo, pinagdaanan ko na rin kasi, dapat mo pagdaanan mo na rin, oh, parang naging proud ka na, no? Parang hindi ka na, wala ka ng kaibigan, di ba? Hindi mo na na-win yung taong yun. So dapat, wow, nagsasuffer siya, so dito lang ako, tapos ayaw mo siya mag-open hanggang sa mag-pray na kayo together. So dapat maging kaibigan po tayo ni Job. Amen po. Amen. And number 3, cultivate harmony and humility. Napahalaga po ito sa isang simbahan at kahit po sa isang pamilya na kapag tayo po ay may harmony po sa isang group o sa isang pong church, ano po, kasi ang sumisira po dito sa harmony, alam niyo po kung ano? Yung pride po. Kasi pag may isa pong nagyabang na po, naging proud na siya, nawawala na po yung relationship, nagkahagulo na po. So dapat po, mahalaga po na meron pong humility. Tingnan mo nga yung katabi mo kung humble. Humble ba yan? Sa likod mo, humble. Sa harap, humble. Yon. So dapat po magkaroon tayo ng humility po. Kasi doon po nagkakaroon ng harmony. Kapag tayo po ay humble ang bawat isa, na halimbawa, yung isa hindi marunong, medyo kulang pa siya sa skills. Yung isa marunong pero hindi siya magyayabang, pero tutulungan niya. Ganun po dapat tayo. And lahat po ito is ginawa ni Christ. So yun lang po yung ating susundin. Amen po ba? And Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud. Ito po yung kasabi ko lang kanina. But be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. So may mga pagkakataon po, mga kapatid, na tayo po ay piling natin, siguro halimbawa, maganda yung damit natin, sa po Lacoste, o kung ano pang brand dyan, di ba po? And then, may piling tayo, may nakausap tayo na, ay, ayoko siyang kausapin kasi parang, ano lang yung damit niya. Example lang po ito, no? Parang ukay lang, no? Parang ano lang, parang hindi maganda yung damit niya. So parang alam mo yun, parang nilalagay mo yung sarili mo sa mas mataas na posisyon, tapos tingin mo sa ibang tao, mababa na. So it's a no-no po. As a Christian, dapat hindi po tayo ganun, no? Hindi po tayo mayabang. Kasi sino po man nagbigay ng damit na meron kayo? Lalo kung may sasakyan ka, porket may sasakyan ka, ano, di ba, parang pinagayabang mo na or what? Or meron ka ibang mga properties like that. So dapat willing po tayo mag-associate pa rin sa mga, alam natin pagpapalaan sila ni Lord. Hindi ngayon, pero pagpapalaan sila ng Diyos. Kasi baka pa-reminisce sa'yo ng Panginoon, ano ka ba dati? Bago ka nagkaroon ng meron ka ngayon. Di ba? Wala ka din dati, di ba? So dahil lang sa Diyos po yun. So dapat, si Lord, namili po ba siya? Nung panahon po ba siya na nag-ministry siya, pinili niya po matataas yung mga mayaman ng businessman noon? Hindi po. Sinners ang pinuntahan niya po. Remember sa Zacchaeus po? And even the ibang tax collectors, di ba po na makasalanan? Kasi that time po yung mga tax collectors, yung buwis, di ba, kinukuha na po nila yon. So lahat, all the walks of life po, is pinuntahan po, nalapitan po ni Jesus Christ. So dapat tayo po, hindi rin po tayo namimili ng, magbibigay tayo ng concern o tutulungan po. Amen po ba? Amen. Pride breaks unity, humility builds it. So napahalaga po na wala pong pride. Sabihin nyo nga po pride. Kasi unang-una, walang-wala po tayo. For example, nagsalita ka sa una na to, kapag pinairal mo yung pride, ay ako nung inassign dito kasi marunong ako magsalita, wala na po. Di ba? Hindi ka karapat dapat magsalita dito kasi unang-una, wala ka namang galing. Diba? Wala kang kahit anong skills. In-appoint ka ng Lord dyan, hindi dahil magaling ka, pero tinawag ka niya at saka ka pa niya hahasain. Ganon po yun. Hindi ka po niya ina-appoint dito kasi actually hindi ka niya kailangan. Diba? Kaya niya po yan. Kaya niya pong i-run tong church. Pero most important po is yung humble heart po natin
Ngayon nga po hanggang ngayon, hindi ko po alam kung nahalata nyo, pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin po ako dito sa harap. I'm telling you, sobrang kaba po. Bisan, hindi po ako makakain bago mag-preach. Pero ang nakikita ko po kasi, hindi ako yung pinapakinggan nyo po, kundi ginagamit lang po ako na vessel ng Lord. So yung word ni Lord, kailangan ma-share sa inyo po, ano mang katayuan ng preacher. Ano ba, siguro minsan may sakit siya or may karamdaman or medyo hindi pa siya marunong magsalita, bulol-bulol, ganun po. Marami po kaming weakness. Pero ang isa lang po ang audience namin na nakikita namin, si Jesus Christ po. Kaya nagpapatuloy po kami mag-preach. Sige, palapakan po natin ang Lord. Number 1 po yan. At habang kami po ay, di ba may mga young preachers po, ito po ang una naming laging inaano po is yung humility. Kasi kaya Lord, salamat sa kaba. So, ito na naman yung ritual ko, no? Umiyak na naman ako. Salamat sa kaba kasi, yung kabang yan, Lord, pinapatunayan mo na hindi ko kaya. At kailangan po nakakapit ako sa inyo. Kasi kung wala po kayo, Panginoon, wala po akong magagawa. Hallelujah. And are you placing yourself above others? It's a great question. Tingin mo ba yung sarili mo mas mataas ka sa ibang tao? Iyan mo lang. I-assess mo yung sarili mo. Last week, nagmataas ka ba sa ibang tao na meron ako nito, ikaw wala ka naman nito, yan ang pagyayabang mo. Mga ganon. Naganon ka ba? Or akala mo okay ka na sa life mo ngayon? Parang, Lord, I'm serving you, pero yung pala, meron ka palang isang tao na right now, hanggang ngayon, pinagmamataasan mo or hindi mo pa napapatawad. Hindi ko po alam yun. Pero si Lord lang po nakakalam and it's between you and God. Naka ba maya, todo ka sa ministry, todo ka sa paggawa sa Lord, o sa work mo, sa mga ginagawa mo sa buhay mo, pero nane-neglect mo, meron palang isang tao na parang hanggang ngayon, kinakainisan mo, hindi mo na lang pinapansin. And pwede siya maging member ng family mo o relatives. So, hindi po maganda na, yes, nagsuserve tayo kay Lord, pero may naiiwan po tayong ganung bagay. And this morning, the Lord is speaking to us na dapat lahat walang butas po sa buong buhay po natin. Lahat po yun nakasurrender kay Lord. Amen. Huwag po tayo maging katulad po nito. Yan. Na parang tingin niya siya lagi yung tama, di ba? Kasi ito pa may experience din po akong ganito na alam niyo po yun. Ewan ko po naka-experience din po kayo ng ganito na kahit anong gawin yung diba, may ginawa kayong tama, mali pa rin po yung nakikita sa inyo. At alam niyo ng tama kayo, tapos kayo pa yung nasasaktan. May ganun po ba kayo experience? Di ba? Na parang, Lord, anong gagawin ko dito? Alam niyo po, isa lang po gawin niyo. Huwag niyo pong kausapin muna for a while, then si Lord po ang kausapin niyo, then, Lord, give me more humility. Kasi kapag inaway mo po yun, mamaya pag-uusapan natin, kapag you pay that for another, kung anong ginawa niya, ginawa mo rin yun, asa na po ang ating testimony? Amen po ba? So dapat tayo po ay matibay. Nahirap po no? Alam niyo po yun na parang ikaw yung nasa posisyon. Remember, sino po sa inyo na si LDP2 na? Si LDP2 po. Lesson 5, ano po yun? Meekness. Para kang isang kabayo, wild na kabayo, na dahil kinokontrol ka na ng Lord, maamo ka na. So dapat di ka na nagwawala. Sayo sa atin mo, dapat di ka na nagwawala. Pag may kaaway ka, hindi ka na nagwawala. Pag nasa situation ka mabigat, hindi ka na nagwawala kasi control ka na ng Lord. Amen. And Philippians 2:5-8, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Naalala niyo po ba yung time na, yung story po na si Lord ay nagkatawang lupa po? Naalala niyo po yun? And nagkatawang lupa po siya, ano pong kanyang goal? Para i-save po yung mankind. Grabing example ng humility. Di ba po? Siya po ay King of Kings, Lord of Lords, Son of God, and then magkakatawang lupa siya. Saan siya pinanganak? Sa Sabsaban, sobrang baho. Aware po ba kayo sa Sabsaban? Sa panahon natin ngayon, punta na lang po kayo sa pig pen. Yung anuhan po ng baboy. Ang baho po, di ba? Doon po siya pinanganak. Imagine mo, di ba? Diyos po siya, nagkatawang tao, doon pinanganak. Naging equal po sa mga tao. Tayo po ba, kapag may nagpe-persecute sa atin,
Feeling po ba, anong feeling nga sa sarili natin? Yung Diyos nga po, di ba? Nagpakumbaba. Tayo pa po, anong pagmamalaki po natin? So, the Lord is reminding us, kapatid, kapag may nakabangga ka, meron kang nakaaway, meron sa iyong nanakit, huwag kang gaganti. Hayaan mong Lord ang gumanti sa iyo. Amen. Hayaan mong Lord ang pumilos. And for retaliation, ito na nga po yung sinasabi ko na dapat po iwasan po natin gumanti. Amen. Do you agree? Amen po ba? Kasi pag nag-agree, pag tayo po nag-retaliate, tayo po ay gumanti, doon po magkakos ng chaos, ng gulo. Paano yung testimony po natin as a Christian? Di ba? Baka sabihin sa atin ng kapitbahay natin, kumakanta ka pa naman sa church, di ba? Ba't ginantihan mo ko? Halimbawa, yung kapitbahay mo, nagtapon ng basura sa harap mo, ang ginawa mo, ginantihan mo din. Nagtapon ka rin ng basura sa kapitbahay mo. Yung mga nanay po ba nakaka-relate? Yung mga kaka-Mother's Day lang last week. Nakaka-relate po ba kayo? Pag yung kapitbahay mo, parang gusto mong gantihan, no? Ikaw ba yung linis ng linis sa harap ng bahay nyo, tapos tatapunan lang ng kahit na sino? Parang nakakaasar po, di ba? Pero, yun na yung way. Alam nyo ba, ibig sabihin meron na kayong connection. Nagtapon siya ng basura eh. Ibig sabihin, aware siya na meron siyang kapitbahay. So yun na yung gawin mong conversation. Start that conversation para mawin mo siya kay Lord. Amen. Hindi yung parang awayin mo siya at ipakita mo na mas mayaman ka sa Kanya. Amen. Nakita nyo po, minsan yun na po ang way ng Lord eh. Pero ang mindset po natin, mang-away, ipakita na mayabang tayo, di ba? Hindi tayo humble. Refuse retaliation. Huwag po tayong gangan eh. Pwede po nating sabihin, sis ba yung tawag nyo sa mga kapitbahay nyo na ano? Hindi nyo kasundo. Sabi niya, sis, baka pwedeng dito na lang natin lagay sa basurahan. O bigyan nyo siya ng basurahan. Pwede ba yon? Dito na lang para mas malinis. Diba? So nakikita nyo po ang Lord, sobrang daming tinuturo po sa atin. Lalo na po dito po sa area na to, na dapat hayaan po natin Lord ang kumilos, hindi po tayo. Hindi po tayong gumante. Sige, palakpakan po natin ang Lord. Praise Jesus. Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. So wag po tayong gumante. Di ba? Meron tayong, ito yung ginawa sa atin, ganun yung gagawin natin. Di ba? Dapat, we must do what is right and righteous before the eyes of the Lord. And, sabi po dito, eyes of everyone. Sabi po ni Apostle Paul. So dapat po, tayo po ay kumikilos ng tama po sa paningin ng Diyos at paningin ng tao. Eh, mahirap po ba yon? Mahirap? Pero kailangan po natin gawin. Kasi mamaya, sige tayo ng sige, evangelize, pero yung kapitbahay po natin, hindi natin ma-win. Mahirap po yun, no? Parang hindi balance eh. O ang sipag natin mag-evangelize sa mga kapitbahay natin. Baliktad, kapitbahay naman, pero yung sarili nating pamilya, hindi natin ma-invite sa church. Or relatives natin. Di ba, pag nag-reunion kayo, hindi malaman kung Christian ka o hindi eh. Mga ganon. May mga ganon ba? Di ba, na parang dapat, doon pa lang sa family natin, nakikita na po na tayo sumusunod kay Kristo. Amen. So, wag niyo pong kalimutan, wag po nating, sabi dito, do not repay anyone evil for evil. And vengeance belongs to God, not us. Amen po ba? Ang pagiganti po, at ang kung ano mo pong gawin ng justice ni Lord, si Lord na pong bahala doon, hindi na po tayo ang gagawa. Hindi po, sabi, nabasa ko doon sa comment no sa Naiya. Nangyari po sa Naiya, di ba po? Nakalabas po kasi yung nakaksidente. Di ba po yung nakabangga? Alam niyo po ba yun? Nanonood po ba kayo ng balita? O ako lang po. So, nangyari po doon, nakalabas po kasi, nag-bail. So, nai-imagine ko kasi ako po ang anak ko rin babae eh. Nag-iisa pong anak ko babae. So, kung sa akin nangyari yon, baka nagwala rin ako doon sa airport. And nakalabas pa po. Although, aksidente po kasi sa law natin, medyo may po yun na aksidente lang po kasi. Pero sabi ng Lord, siya daw maghihigante. Vengeance belongs to God, not us. Kasi pag ikaw, nabasa ko kasi doon sa comment, ano na yan, ano mo na ng kamay na bakal, wag na raw sa law, wag na raw sa batas, ganyan. May mga nagko-comment po, grabe mga keyboard warriors, no? So, hindi po maganda. Na kapag gano'n may pinairal natin, hindi makukulong ka din. So, nasira lalo yung family. Di ba po? So, nakita po natin, in one decision, katulad nangyari sa Antipolo, namatay po yung isa, binaril because na wala po ng pasensya, walang self-control. Siguro po, walang diniremind, wala pong Holy Spirit, hindi na-remind ng Lord. Kasi kaya po lagi natin sinasabi, Holy Spirit, guide me. Yung anong gagawin ko. So kapag meron po kayo nakaaway, please mag-step backward po tayo. Huwag step forward, no? Kasi parang inaway mo na eh. Step backward. Lord, ikaw nang bahala dito. Yung misa kasi ego, lalo pag lalaki, taas po ng kamay ng mga tatay po. Pag lalaki,
Hindi pwedeng mangyari to sa anak ko, lalo na pag anak mo, ay si Ninong Boy, no? Mga anak niya, puro babae. For example, ang anak ko, puro babae, tapos hindi pwedeng may mga ano sa mga anak ko ganyan. Pero ang hirap po sabihin ito. Pero ang sabi ng Lord, wag ikaw ang gumawa ng ganti. Di ba? Wag ikaw ang gumante. Hayaan mong si Lord ang kumilos. Which is very hard. Pero kapag ginawa po natin, andun po yung ating success. Sabi nga, sa-success ka pag ganun lang kayong mindset. At magkakaroon ka pa ng kapayapaan sa buhay mo. Amen po ba? Amen. And is your first instinct to get even or to act honorably? Ibig sabihin po, parang pag mayroon po bang gumawa sa atin ng di maganda, parang, ay kailangan bawian ko to. Kailangan patas kasi ito ginawa mo sa akin eh. Gato rin gagawin ko sa'yo. Again, very wrong po. The Lord is correcting us na dapat po kapag may gumawa sa atin ng di maganda, hindi po natin gagantihan. Sorry, I'm repeating the words, wag gagantihan kasi ito po yung pinaka-word ni Lord sa atin this morning, na wag po tayo mag-revenge. Hayaan po natin si Lord ang mag-revenge po sa atin. Napakaganda po na hinayaan natin ng Diyos. Kasi pag hinayaan po natin ng Diyos, perfect po yung gagawin niyang plano. No question asked, siya na pong bahala. Yes, we are hurting right now, pero ang sarap na may kirot ka, pero binibigay mo sa Panginoon. Amen. And can you remember the story po ni David po and King Saul sa 1 Samuel 24? Pwede niyo po yung i-note, no? Kasi di ba po si Saul po is he's hunting David. He wants to kill David po. And si David po, to cut lang story short, nagkaroon ng pagkakataon para patayin po si King Saul. Pero hindi niya po ginawa. Are you in the same situation na you have the authority, kaya mo, pero ay wag na lang Lord, ikaw na lang kumilos, di ba? Ikaw na pong bahala, Panginoon. So like David, dapat ganun po yung heart natin na hayaan ko si Lord yung kumilos sa situation ko right now. Ayan. 5, pursue peace when possible. So ikaw ba ay initiator ng peace? Di ba? O ikaw yung nanggugulo? Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung mukha ng kapayapaan o mukha ng kaguluhan? Di ba? Mukha naman. So kung natutulog yung kapayapaan yan. Biro lang. Sa Romans 12:18, if it's possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Di ba sinasabi po ito sa simbahan before, yung mga early faith po natin, peace be with you. Paano nga po yan? Peace be with you and also be with you. So hindi lang po pala sinasabi yun, dapat po ginagawa. So peace be with you, mamaya nag-away sa parking, di ba? Paglabas ng katedral or ng church, di ba po? So dapat po, ang ating pong adhikain na dapat layunin natin everyday kapag tayo lumalabas. Sino po sa inyo, minsan pumipila sa bangko o sa government agency? Mga pumipila po, tapos bigla may sisingit. Hindi senior po, hindi senior sumingit. Mas bata pa po sa inyo. Ano pong gagawin nyo? Di ba? Natitest po ng ating self-control. Natitest po ng ating, ano bang gagawin ko dito? Tatawagin mo ba yung guard? Guard, naku, guilty rin ako dito. Minsan pag ganyan Gusto kong i-report agad. Sir, patas po ba kayo dito? May ganun ako scenario nangyari. Sir, ba't ganito po yung, hanggang mamaya, alam mo kapag tumitibok na sobrang yung puso mo, hindi na yun yung kalooban ni Lord. Kasi nag-iiba ka na ng anyo di ba? Nag-iiba ka na ng anyo, parang, ay, hindi na ako yung Brother Julius na kilala sa church namin, di ba? Parang, dapat po talaga, si Lord po talaga yung ating laging kasangga at yung Holy Spirit po is talaga pong nagli-lead sa atin. Amen po ba? Kasi pag wala po, away na po lagi. Imagine niyo po, kaya nga po ang ating sigaw, born again, Pilipinas. Kasi pag lahat po na born again, naging Christian, ano na po mangyayari? Wala pong away? Minimal na lang daw sabi. Konti na lang. Pero maganda po talaga, lahat po tayo ay naka-anchored sa Diyos. Amen. And lahat po tayo hindi perfecto, kahit po kami dito, nagkakamali, pero alam niyo po yung desire na magpahubog ka sa Panginoon. Lord, I want to be like you. Diba? Magkaroon tayo ng Christ-like character. Hallelujah. And Christians should be initiators of peace. Sabi ko ngayon, dapat ikaw yung nangunguna sa kapayapaan, hindi yung ikaw yung nagiging sanhi ng gulo. Diba? O kaya sa office, may nag-away, terminate dapat yan. Ginatungan mo pa, diba? Ay, oo nga, nakita ko nga yan, nagdala ng stapler Diba? So parang, dapat, ikaw ay nagsisimula ka ng kapayapaan, diba? Gusto niyo po ba yon? Parang pag nakikita ka, ay, si sister, ay, sa office, ay, si TL, TL ka, no? Ay, si TL, grabe si team lead, no? Parang, saan ba nagsisimba yun? Ba't ganon, diba? So pangit naman yung, ay, Christian pala yun. Diba? Parang pangit, mas maganda, saan ba nagsisimba yun? Diba? Amen po ba? Amen? Is it difficult to make peace? Tanong ko po yun sa inyo this morning. Mahirap po ba na gumawa ng kapayapaan? Example. Last week po ba mayroon kayong experience
na talagang, nag-ano na ulit kayo? Muntik na kayo mag-ibang anyo. Ganyan. Sa mga pila sa supermarket na sobrang tagal. Di ba? Saan po ba? Yung pagpila lang natin ng election, parang naghahanap na tayo ng aawayin. No? Ba't ganito yung pila? Ba't ang haba dito? Dapat ginamit nila tong second tour na to. Di ba? Namin natin iniisip na tayong ganun. Di ba? Parang ine-stress natin yung sarili natin. At the same time, naghahanap tayo ng sisisinin, which is very un-Christian. Sana po lahat po tayo nakikinig at lahat po tayo, kahit po sa mga nasa online, i-apply po natin to. Kasi hindi lang po to pinapakinggan. Amen. Hindi lang po to pinipicturean, sinusulat. Ito po ay ginagawa po at ina-apply po sa buhay po natin. Amen. Yung application po ang labanan natin dito sa Panginoon. Yun po ang tinitingnan ng Lord, application. Sabi mo sa katabi mo, application. Yun. Please, yun po, alam ko po mahirap. Sino po sa inyo hot-tempered? Hot-tempered din po ako. Tapos po kami, para may kasama po ako dito. Hot-tempered po. Hot-tempered ka. Sige, sino pa sa inyo? Marami hot-tempered. Di ba po minsan yung mga hot-tempered sa church, hindi nyo po nahalata, no? Kung sino. Puntahan nyo po sa bahay, di biro lang po. So, di ba po parang, kasi binabago ng Lord, di ba? Hinuhubog po tayo ng Lord. Pero kanya-kanya po kasi tayo ng struggle sa ugali po, no? Di ba po? Ako po medyo hot-tempered. Madali po akong mataranta, ma-stress. Kasi nasabihan po ako ng wife ko na hindi dapat lahat, alam mo yun, parang dapat ka-stressan mo. So, di ba, natututo ako sa wife ko. Sinasabi niya sa akin yun. Kasi minsan, madali po akong mataranta. Sa amin, na-disorient na ako na parang, yun na, nagiging hot-tempered na ako. So, thank you po. Yung talagang mga partners po natin binibigay sa atin ni Lord, na kung ikaw hot-tempered, yung asawa mo naman hindi. Hindi siya hot-tempered. So, para magtulungan po kayo. So, tingnan nyo nga po yung asawa nyo. Kung yan po yung binigay ng Diyos sa inyo. Amen dapat, di ba? Amen? Yan ba yung binigay ng Diyos sa inyo? Parang hindi Yan po yung binigay sa inyo ng Lord. And dapat po, sa bahay natin, may kapayapaan din po. Amen po ba? Amen. And Acts 9, kung ito po yung nabasa nyo na po before, allow me to, ipaalala po sa inyo yung, di ba po si Paul ay, number 1, persecutor. Talagang baliktad. Kung ano nang, di ba, bago siya nakipag-reconcile, siya po ay talagang binabatikos niya lahat. Di ba po, talagang ginugulo niya yung mga mananampalataya. Pero alam niyo po nangyari, di ba po, nakipag-reconcile siya, nagkaroon po ng kapayapaan, parang siya po ng initiator ng peace. Siya na po yung nag-evangelize, di ba? Grabing turn around. So sino po sa inyo dati na ganoon din po, na may persecute, pero nakilala mo si Lord, mas masipag ka na ngayon sa mga nasa outreach, kasama ka na ngayon sa outreach. Dati ayaw mo kumausap ng tao, di ba? Dati parang ilag na ilag ka sa mga tao, pero ngayon nag-evangelize ka na, no? Shout out po pala sa mga outreach department kasi ang init ngayon po, no? Try ko po minsan, nagsando lang ako, lumabas ako saglit, nasunog agad po yung dito. Although, hindi man po talaga ako ganun kaputi, di ba? Pero nasunog pa rin po. Nasunog. So, alam niyo po yung outreach po natin, senior na po yung iba sa kanila, pwede po natin palakpakan po yung buhay po nila. Nasa labas po sila. Nasa labas po yung booth, pero nasa labas sila all the time. Talaga pong mainit po talaga, di ba? Baka kayo po nasa comfort lang ng inyong house. Di ba po, parang wow, AC, Netflix and everything, di ba? Order ng food Panda, Panda Pro, ganyan, naka-Panda Pro pa kayo, no? Pero hindi ko naman po sinasabing mali po yung ginagawa nyo kasi it's part of the blessing ng Lord. Pero maganda po makita rin po natin yung outside. Di ba outside is beautiful, di ba? Sabi nga ng outreach. Pinromote ko kayo, lang po. So, sumama po tayo. Sa May 24, meron po tayong medical mission. Kung available lang po kayo. Kasi we are one body. Alam ko pong iba sa inyo, hindi po possible. Baka may meron po kayong ginagawa. Pero if you are available, please join po. Kasama po natin ng WayJ from Dasma. So, mag-join po kayo sa May 24. If you are not available, please mag-ano lang po kayo. Mag-donate or magbigay po kayo ng pwede nyo pong ibigay sa ministry. Amen. And 6, malapit na po tayo. 6, leave room for God's justice. Ganito po ba tayo? Justice na lang Lord ang bahala. Diba? Hindi yung si Batman na lang ang bahala, di ba? May ganun ba? Si Batman na lang ang bahala. Si Lord ang bahala. Justice ni Lord ang bahala. Pwedeng nawalan ako ngayon. I'm hurt. Na-down ako ngayon. Pero si Lord ang mag-aangat sa akin. Si Lord ang bahala. Justice ni Lord ang bahala. Amen. Sabi sa 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay. Si Lord po, again, sinabi po ng Lord, huwag kang maghihigante, ako ang bahala. So right now, parang pili mo agrabyado ka, hindi ko po alam yung situation nyo right now. Agrabyado ka, parang nalugi ka,
parang feeling mo kahit anong gawin mong habol, parang wala talaga, wala mga maubos lang yung oras mo. The Lord is talking to you right now na merong pag-asa. Hayaan mo lang siyang kumilos. Di ba? Feeling mo talo ka na ngayon o wala kang mapuntahan right now, pero iba ang justice ng Lord. At pag si Lord ang kumilos, yung mga nawala, ibabalik sa'yo ng Lord. Amen. God is the perfect judge. Trust Him. Let us trust the Lord. Kung anong pinagdadaan natin right now, siya ang bahalang kumilos at yung justice ng Lord ang mag-prevail po sa buhay natin, as a situation po natin. And this morning, mamaya, bago po tayo mag-uwian, I'm encouraging everyone to surrender our hurts. Amen po ba yun? Kasi mamaya, wag niyo pong hayaan na ma-miss itong opportunity na to, no? Na baka meron kang isang iniiwasang tao na feeling mo, okay na ako, Christian life ko, pero may isang tao ko pala hanggang ngayon hindi kayo magbate. Alam mo yun, parang ito na lang pala yung naghihinder minsan sa blessing ng Lord. Katulad nung ibon kanina. Diba? Dahil ang nangyari, tinulungan niya, nag-reconcile sila, bumalik din po yung blessing sa kanya. Amen? So please, wag po tayong lalabas sa pintong to. I'm encouraging everyone, iwan niyo po kay Lord dito, sa simbahan ito yung hurt po. Iwan niyo po sa Panginoon. Para malaya po kayo makalipad, no? Parang ibong yan, no? Malaya po kayo makakilos, at malaya niyo pong ma-receive ang blessing ng Lord sa buhay niyo. Amen. And Joseph, naalala niyo pong story ni Joseph sa Genesis po. Ito po yung na-preach po ni Pastor Homer, Kuya Homer po nung nakaraan. Last year pa yata to. Ang dami niya pinagdaanan. Binenta, di ba, niloko, di ba? Ang nangyari, nakulong pa siya. Pero, nag-revenge po ba siya? Di ba? Nung nalaman niya na kailangan, di ba, to cut the long story short, na nagkaroon ng famine, kinailangan naman ng mga brother niya yung mga pagkain, kaya nagpunta doon sa lugar, naging governor po siya. Pero alam niyo po, si Lord po ang hinayaan niya po eh. Parang hindi po siya nagtanim o nagsama ng loob doon sa mga kapatid niya. Di ba? Hinayaan niyang Lord, pinatawad niya po. So, mas matindi po yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Di ba? Some of us here, pwedeng family po natin, nakagawa po sa atin ng hindi maganda. Di ba ba? Even husbands or wife natin o anak po natin. Siguro pwedeng din nyo sila kasama dito para sinasabi nyo na dapat kasama dito yung anak ko para marinig niya to. O dapat yung asawa ko nandito rin para hindi po ganun ang way ni Lord. Ikaw ang unang nakarinig, di ba? Hayaan mo na i-apply mo yung natutunan mo ngayon. And the rest will follow. Kung wala dito yung anak mo, wala dito yung feeling mo, nakaaway mo, hayaan mo si Lord ang mangusap. Pero right now, mas mahalaga, ikaw ang nakarinig, ikaw ang mag-apply sa buhay mo right now. Amen. Sige, palakpakan mo natin si Lord. Amen. Hallelujah. And last one po is actively love your enemy. Madali po bang gawin to? Ito na po yung final point ko po. Madali po bang gawin? Na magmahal ang kaaway? Mahirap po. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung kaya niya magmahal ng kaaway. Kaya po. Hindi po si Satan na, hindi po, ang sinasabi po dito yung ating mga kapatid or mga ka-churchmate, di ba po, na nagkaroon po tayo ng alitan. It's time na mag-reconcile po. And Romans 12:20-21, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. Alam niyo po, ito na-experience ko rin to. Kapag meron po sa inyo hindi gumagawa ng tama, gawan niyo pa rin po ng mabuti. I-treat niyo. Kaya nga po, treat kita, di ba, yung title? Na isingit pa, no? Pero ang point lang po doon, i-treat nyo pa rin po ng maganda kahit hindi po magandang treatment sa inyo. I'm telling you, na-experience ko po to, parang babaliktad yung mundo. Magugulat ka, nawin mo na tong taong to, di ba? Nagbago rin yung perspective niya. Kasi magugulat siya, bakit ganito na yung ginawa ko sa kanya, ganito pa rin siya sa akin? So, Jesus. Just like Jesus, di ba? Meron nga po akong bracelet, di ko lang po suot ngayon. Ang nakalagay po doon is WWJD, what would Jesus do? So in every situation, lagi ko po naalala, kapag nasa kagipitan or may problema ako or kailangan kong exercise yung self-control, anong gagawin ni Lord kung siya yung ginigigit ng coaching to? What would Jesus do? Di ba magkaparaya siya? Anong gagawin ni Lord kapag minura ako ng wala naman akong kasalanan or sino man yung sabi sa akin nun? Anong gagawin ni Lord kung siya yun? Di ba magpapasensya ka? Dapat ganun din po tayo. So we must be like Jesus Christ in every situation. And doing good disarms evil and reflects God's mercy. Di ba? Kapag pinapakita po natin
na gumagawa tayo ng mabuti, makikita na ng ibang tao yung grasya ng Lord. Sa totoo lang po, dapat nga po medyo magkaroon tayo ng habag sa ibang tao na nananakit po sa atin. Nagigets niyo po? Kasi hindi po nila alam yung ginagawa din po nila. Like Jesus Christ, Father God, forgive them for they did not know what they are doing. Ganon din po tayo. Dapat, Lord, patawarin mo po itong taong to. Alam ko someday, gagawin ka rin ito ng mabuti. Alam ko someday, mag-iiba pong mindset nito pag nakilala sa'yo. At ikaw ang gagamitin. Kapag hindi mo na yan kinausap, alam mo, makikita mo siyang blessing eh. Kasi, biruin mo, ikaw lang yung ginaganon niya. Sorry for the word, ikaw lang po yung binibwisit niya. Ibig sabihin, yung po yung way, ikaw yung way ng Lord para mawin po yung taong yan. Amen po ba? Amen. And what radical act of kindness could you offer someone who has wronged you? Di ba po? Parang ang hirap, no? Pag mayroong nagawa sa ating mali, kailangan gantihan natin ng kabutihan. And do you remember the story of Good Samaritan po? Di ba? Ikaw ba yung taong nakita mo nang may tutulungan ka, lumis ka ng ibang way? Ay, ayoko tong tulungan. O may nakita kang pulubi, o nakita kang naglilinis ng windshield sa traffic light pag naka-stop ka. Hindi mo pinapansin, di ba? So, kailangan maging katulad po tayo ng Good Samaritan na kapag may nangangailangan, tulungan po natin. Kahit hindi po kamahal-mahal, kahit po ang hirap, kausapin, kailangan ipaunawa po natin, iparamdam po natin sa kanya pag-ibig ni Christ. Amen po ba? And allow me to show this. Tingnan mo yung katabi mo, isa ka bang kiwi o lemon? O ano ka ba? Ano ba isa doon? Orange, di ba? So ito po yung fruit of the Spirit from Galatians 5:22. Sabay-sabay nga po tayo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam nyo kapatid, if you receive Jesus Christ, our Lord, and a personal Savior, dapat nagmamanifest po sa atin to. So tanongin mo sarili mo, meron ka bang love sa puso mo or puro galit ka? Meron ka bang joy o puro kalungkutan? Or peace, payapa ka ba o gusto mo lagi ng gulo? May patience ka pa, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and yun, yung weakness ko kanina sinasabi ko, self-control. Meron ka bang ganun? Lord, in progress, Lord. Pero Lord, hubugin mo ako na makuha ko ito lahat ng prutas na ito. Gusto niyo po ba may gantong lahat na prutas? Hindi po sa bagong taon, ha? Pero lahat pong prutas na ito meron tayo. Lord, sana po magkaroon po ako nito para maging masaya at mapayapa at blessed po yung buhay ko. Amen. And to end po, allow me to share this acronym, yung treat po. So, T, turn from retaliation. Huwag niyo pong kalimutan, huwag po tayong gaganti. R, rejoice and weep with others. Yung empathy po. Then E, embrace humility and harmony. Wala pong pride, walang yabang. Kundi kailangan pong magpakumbaba po tayo para maging maganda po ang ating relasyon. A, act peacefully and honorably. Maging peace initiator po tayo. T, lastly, treat enemies with kindness. Hallelujah. So that's the word of the Lord. Pwede po tayong tumayong lahat. Palakpakan po natin ang Lord. Pwede po natin ibigay yung pinakamalakas na palakpak sa Lord. Hallelujah. Deserve niya po. For the Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you, Lord God. This morning, Panginoon. Lord, prepare our hearts as we give our best worship, Panginoon, sa iyo, Lord God, this morning. We will sing to you, Panginoon, Lord God. And Lord, salamat, Panginoon, for the word na tinuro nyo sa amin ngayong hapong ito, Panginoon, ngayong umagang ito. Lord, na hindi po dapat kami gumante, Lord God, hayaan po namin ikaw kumilos sa buhay namin, Panginoon. At hindi po kawalan, Lord God, na kami po, Lord God, ay matalo o kami po ay mawalan. Hindi po ito pagkatalo, Lord God, pero bagkus, Lord God, ito po isang victory, Panginoon, na hinayaan namin na ikaw ang kumilos rather than kami, Panginoon, ang gumalaw, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Come on, let's give our worship to the Lord. Hallelujah, as we sing the song. Oh Lord, change me like only you can. Yes, come on, let's worship the Lord. Here with Close your eyes and my worship the Lord. heart Raise your in hands. your hands. Yes, Jesus. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So, Father, I pray,
worship the Lord. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Jesus. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You've shown us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. I pray, make me more like Jesus. Come on, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Lord, we want to be more like Jesus. If you have right now, may hurt ka right now, and you cannot forgive someone, or you have a heavy struggle right now, I'm inviting you to come in front. We just pray for you, siguro mga few minutes. But please come in the altar if you need prayers. Maybe you feel like you're in the edge of your life, or parang walang solusyon sa problem mo, or you're heavily burdened. Hindi ko alam kung anong problema pinagdadaanan mo right now. Please come in front. I will pray for you. And for those people na you have sickness right now, please come in front. I will also pray for you. Hallelujah. Yes, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Please come. Yes, hallelujah. See, Lord, the Lord only knows your heart. Yes, hallelujah. Yes. Whether you are new or old in this church, or maybe you're already worker, it doesn't matter. Come to the altar and we will pray for you. Just give another chance for those people. Huwag kang mahiya na lumapit sa harap. If you need prayers, gusto kang tulungan ng Panginoon, ang kailangan mo lang ay yung faith to trust Him. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's raise our hands. Hallelujah, Lord Jesus. Come on, lift your hands to God. Lift your hands to Jesus. Hallelujah. Come on. Come on. Hallelujah. 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 Jesus. Mga kapatid, sa paglapit nyo po sa harap, you are not here because you want to just you follow the instruction that go in front. Pumunta ka sa harap because you need something from the Lord. Hindi ko po alam kung anong kailangan nyo sa Panginoon. Si Lord lang po yung nakakaalam, but yung moment na pumunta po kayo sa harap, you are already trusting the Lord. You already surrendering your hurt, your trials, your problems to the Lord. And can we just lift our hands to the Lord? Itaas natin ang kamay natin sa Panginoon. Panginoon, lahat po ng hurt sa iyo na to, Panginoon. Lahat po ng alaala namin, Panginoon. Worries namin, financial problems, Lord God, sickness, Lord God. I pray that you will deliver us in the name of Jesus, Lord God. If you have sickness right now, in faith, Lord, we ask that you will heal us in the name of Jesus Christ. Heal us, Lord God, physically, Panginoon. Hallelujah. Any unforgiveness, Lord, patawarin niyo po kami, Lord God. Tulungan niyo po kami magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship God. We worship you, God. Hallelujah. 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 Yes, Jesus.
sa mga lumapit po sa harap, can you just repeat this prayer? Lord, mabigat, Lord God, ang sitwasyon ko right now. Mabigat, Lord God, ang sitwasyon. Marami po akong problema, Marami akong problema. alalahanin, Alalahanin. hurts, Hurts. financial problems, Financial problems. sickness, Sickness. at madami pa pong iba, Lord. At madami pa pang iba, Lord. Pero sa oras na to, Lord God, Pero sa oras na to, Panginoon, Lord, please, Lord, please, 100% lahat ng problemang ito, 100% tinataas po namin sa iyo, Panginoon. tinataas ko lang At tanggalin mo to sa buhay ko, Lord God, right now. Lord, pagalingin mo po ako, Panginoon. Palayain mo po ako, Lord God. Pagpalain mo po ako, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa pagtaas po ng kamay na to, Panginoon, Pagtaas mo lang. nananampalataya po ako, Panginoon, na lahat po ng panalangin ko ay nasagot mo na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang po manalangin. Lord, salamat, Panginoon, for this sweet presence, Lord God. Worship, Panginoon. It's a privilege, Lord God, that we can experience your sweet holy presence, Lord God. Lord, thank you for changing us, transforming us, Panginoon. Hindi po kami aalis sa lugar na to, Lord God. Hindi mo kami binago, pinagpala, pinalaya, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Thank you, and we receive that in Jesus' name. Hallelujah. And for those people na nasa buong congregation, God, I pray that you will bless them, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, for their faith, Panginoon, sa iyo, Lord God. Ang bawat isa po, Panginoon, patuloy po na lumakad, Lord God, sa relasyon namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. And Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Lord God, na patuloy, Panginoon, na talagang sa iyo po inaasa ang kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Lord, bless them, Lord God, Panginoon. Salamat, Panginoon. We will never be the same again, Panginoon, as we leave this place right now, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Sige, magpasalamat tayo sa Panginoon. Lord, sige, very personal. Ipagpasalamat nyo sa Panginoon kung ano may mga panalangin nyo na nasagot na ng Panginoon. Salamat, Lord. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. And Lord, salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon po namin magbigay, Lord God, this afternoon, this day, Panginoon. Lord, gamitin mo po ito for your kingdom, enhancement of your kingdom, Panginoon. Lord, and sa mga kapatiran ko po na gusto po magbigay pero talagang hirap, Lord God, Lord, bless them, Panginoon, so they will experience the joy of giving the next time, Panginoon, na magkakaroon sila ng mas magandang trabaho, mas magandang negosyo, Lord God, source of income, God, Panginoon, Lord. Hayaan mo ma-experience, Lord God, yung joy of giving, Panginoon, na inuuna namin magbigay sa iyo kasi Lord, the rest will follow, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa blessing, salamat, Panginoon, sa presensya mo, Lord God, at aalis kami sa lugar na to, nadala-dala namin ang pag-ibig mo, ang presensya mo, Lord God, ang pagmamahal mo, Panginoon, at paggabi mo sa aming buhay, Lord God. And Lord God, salamat dahil binigyan mo po kami ng pag-ibig at pagmamahal pati na po sa ibang tao, Lord God, Lord God. Lord, we pray that we will treat the other people as you treat us, Panginoon. 2,000 plus years ago, you accepted us, Lord God. Thank you, Panginoon. Ito po lahat ng aming dalangin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all po. God bless everyone and have a blessed Sunday. See you all po sa ating